Isa ang 2010-2011 season sa mga pinaka-special na taon sa NBA sa madaming dahilan, from Derrick Rose to Heatles Big Three. Yung The Decision ni LeBron ang sinasabing isa sa mga pinaka-kontrobersyal na pangyayari sa NBA sa mga panahon na yon, natuligsa bilang easy way daw na makakuha ng singsing. Ngunit hindi ito nagkatotoo dahil nahirapan sila. Pinataob sila ng Dallas Mavericks sa 2011 NBA Finals, isa sa mga unlikeliest championship runs in NBA history. Di tulad ng Miami Heat, ang Mavs ay nagkaroon ng tahimik na off-season. Ang kanilang pag-asa ay halos nakasalalay kay Dirk Nowitzki. Ang mga teammates niya ay mga hungry role players at veterans na lagpas na sa kanilang mga prime. Bago magsimula ang season, nagpatattoo pa si Jason Terry ng Larry O'Brien Trophy sa kanyang kanang biceps. Nagsilbi itong motivational reminder at isang pagpapakita ng confidence sa kanyang team. Sa unang tingin, ang confidence na yon ay tila ba walang batayan. Sobrang lalim kasi ng competition. May super team sa Miami, nandiyan ang defending champions na Lakers ni Kobe, ang Spurs ay Spurs pa rin, tapos up and coming ang OKC Thunder. Isa pang bagay ay tila patapos na ang kanilang window. Sila ang oldest team in the league. 32 years old si Dirk, 33 si Terry at Marion, tapos yung starting point guard nila na si Jason Kidd, 38 na. Nagkaroon na rin sila ng mga pagkakataon noong 2006 pero na-blow nila ang 2-0 lead kontra sa Heat ni Wade at Shaq noong 2006 finals, tapos sa sumunod na taon na-upset sila sa first round ng We Believe Warriors matapos ang maganda sana nilang 67-win season. Sa pagsisimula ng 2011 season, under the radar sila pero natapos pa rin ng 57-25 na record. Maganda pa rin. Nagka-season ending injury pa nga si Caron Butler, ang kanilang second best player sa taong yon. Pagdating ng playoffs, nakaharap nila ang Portland Trail Blazers na may Brandon Roy at LaMarcus Aldridge. Sinasabing bad matchup ito para sa kanila pero pinataob pa rin nila ang Blazers in 6 games. Sumunod ay ang defending back-to-back champions na Los Angeles Lakers ni Kobe. Na-sweep nila ang Lakers. Nagretiro pa nga si Phil Jackson matapos niyan. Sa frustration, siniko pa ni Bynum si Barea. Isa sa mga dirtiest plays in NBA ever. Kaya nga tinatawag kong mag-best friends sila. Tapos, sa West Finals, tinapos nila ang dream run ng Baby Thunder in 5 games. Nagpaulan si Peja Stojakovic dito. Nandito nga din pala si paring Peja. Dito na set up ang rematch ng 2006 finals. Ito ang unang taon ng Heatles Big Three. Hindi lang sila favorites na manalo. Expected silang manalo ng multiple titles. Naging meme pa nga ang not 1, not 2 ni LeBron. Pero sa kombinasyon ng interior dominance on both sides of the floor at ang legendary plays ni Nowitzki, nauwi ng Dallas Mavericks ang 2011 NBA Championship in 6 games. Alam ko, tempted ang iba sa inyo sa comments na magsimula ng kutsaan laban sa mga LeBron fans. Pero para sa amin, ang big story dito ay sa wakas nakuha na ni Dirk at ng kanyang mga veteran teammates ang kanilang mga singsing. Ay syaplok! Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump Balero.